Matapos paikutin ng mabilis ni Xu Jingming ang kanyang sibat habang nababalot ito ng kidlat, ay agad na naramdaman ng kanyang mga kalaban ang lakas ng puwersa at nakakatkot niyang aura. At dahil sa nararamdaman nilang aura ng ating bida, ay na-realize nilang sa kasalukuyan ay nasa peak na ng Tier 2 na ability user si Xu Jingming, kaya naman hindi makapaniwala ang lahat. Agad nga din silang napapatanong kung paano nilang tatalunin ang isang Tier 2 na ability user, habang ang iba naman ay napapatanong kung talagang freshman competition lamang ba ang kanilang napasukan, dahil kahit pa freshman pa lamang silang lahat, ay tila langit at lupa na ang agwat ng kanilang kapangyarihan. Agad namang tinanong ng miyembro ng Falling Star ang kanyang captain na si Wu Yuan kung dati pang alam ni Wu Yuan ang patungkol sa tunay na lakas ni Xu Jingming, sinabi naman ni Wu Yuan na parang ganun na nga daw, at agad tinanong ang kanyang kasama kung ngayon ba ay na-realize na niya ang potential ni Xu Jingming. Habang si Jiang Chusha naman ay naisip na ang tinatawag niya ng senior brother ng ilang araw sa wilderness zone, ay si Xu Jingming talaga na isang freshman, at dapat ay tawagin nga daw niya ito bilang junior, at dahil sa niloko umano siya ni Xu Jingming at nagpanggap siyang senior brother niya ng ilang araw, ay hindi makakapayag si Jiang Chusha na hindi makabawi sa ating bida. Si Li Changji naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at napapamura nga ito sa kanyang isipan nang malaman na nasa peak ng Tier 2 ability user ang ating bida, dahil ang plano umano sana niya ay wasakin at tapakan ang reputasyon ni Xu Jingming bilang isang S-rank ability user, nang sa gayon ay makagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili at sumikat sa buong paaralan, pero ngayon ay mukhang imposible na umano niya itong magawa. Gayunpaman ay agad nga din siyang napangiti, habang iniisip na ang isang malakas na ability user ay kabilang naman sa mga kalaban ni Xu Jingming, at dahil sa ability user na ito ay tiyak umanong matatanggal na si Xu Jingming dito pa lamang sa first round. Samantala sa stage naman ay biglang narinig ng mga kalahok ang isang tinig, na nagsasabing si Xu Jingming ay nasa peak ng Tier 2 na ability user, bukod doon ay sinabi din niyang may S-rank na abilidad si Xu Jingming, kaya naman hindi ito kayang tapatan ng isang tao lamang, at minungkahing magtulungan sila upang unahing pabagsakin at tanggalin sa kompetisyon ang ating bida. At matapos nga nilang marinig ang patungkol sa suggestion ng isang lalaki na magtulungan sila upang matalo si Xu Jingming, ay agad naisip ng mga ito na mayroon siyang punto, dahil ito umano ang pinakamagandang strategy upang masiguro na magkaroon sila ng pagkakataon na makapasok sa pangalawang bahagi ng kompetisyon, at agad nga silang sumang-ayon. Sa isipan naman ni Xu Jingming, ay nagtataglay umano ng malakas na mesmerizing power ang tinig ng ability user na kanilang narinig, at agad nga niyang na-realize na isang mental type ability user ang nagsalita. Sinabi nga din ng lalaking ito na sa kasalukuyan ay 103 silang lahat sa stage, at maliban kay Xu Jingming ay 102 silang magsasanib puwersa upang pabagsakin ang ating bida, kaya naman may sapat umano silang bilang upang ubusin ang lakas ni Xu Jingming hanggang sa wala na siyang kakayahan pang lumaban. Agad nga ding nagpakilala ang lalaking ito bilang si Xi Liao, isang A-rank na mental type ability user. Sinabi din ni Xi Liao na basta makinig lamang sila sa kanyang mga utos, ay tiyak na magtatagumpay sila. Isa pa ay bihira din umanong magkaroon ng pagkakataon upang talunin ang isang S-rank na ability user, kaya naman hindi nila maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. At dahil nga sa mga binitawang salita ni Xi Liao ay tila na-hypnotized ang ibang kalahok, at agad sinabi na kung magtutulungan sila at gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, ay may chance silang matalo ang isang S-rank, at ang paggapi nga daw ng isang S-rank, ay isang once in a lifetime na pagkakataon lamang, kaya naman agad din silang napapayag ni Xi Liao, at sinabing susundin nila ang lahat ng instructions niya. Sinabi naman ng isang dean na mayroong mahabang buhok na si Xi Liao umano ay talaga namang may kakayahan. Dahil gamit ang kanyang abilidad ay napagkaisa niya ang lahat ng freshman, sinabi naman ng dean na may brown na buhok na nasa delikadong sitwasyon si Xu Jingming ngayon, at malamang nga daw na matanggal na siya sa unang bahagi pa lamang ng pagsusulit, habang ang isa naman ay tinanong kung tulad ba ng pagkakaalala niya ay disipulo ni Dinlong si Xi Liao, at agad nga din niyang pinuri ang abilidad ni Xi Liao. Sinabi naman ni Dinlong na sa pagkakataong ito ay iisa lamang ang kalaban ng mga freshman, at yun nga ay ang ating bida at ang dahilan umano nito ay ang kanyang lakas. Sinabi nga din niyang naging maswerte lamang si Xi Liao ngayon upang mabigyan ng pagkakataon na magapi ang isang S-rank, at hindi nga daw nila ito kailangan na masyadong seryosohin.
Sinabi naman nito na ang swerte ay parte din ng lakas ng isang ability user, ngunit dahil sa nasa mahirap na sitwasyon nga daw si Xu Jingming ngayon, ay mukhang nawalan siya ng swerte sa pagkakataong ito, at pag ang isang S-rank na ability user nga daw na tulad ni Xu Jingming ay natanggal sa unang bahagi pa lamang ng kompetisyon, ay tiyak na magiging isang malaking katatawanan siya sa buong paaralan, at sa kanyang buong buhay. Samantala, habang naghahanda nga ang mga kalaban ni Xu Jingming ay tahimik naman silang pinagmamasdan ng ating bida. Dito ay sinabi ni Xi Liao kay Xu Jingming, na kung sana lang umano ay napabagsak na siya ng ating bida bago pa man niya nasabi ang pangalawang pangungusap ng mga binitawan niyang salita, ay sana umano nagkaroon pa ng pag-asang manalo si Xu Jingming, pero ngayong sumusunod na nga daw ang lahat sa kanyang utos, ay nawala na ang pagkakataong manalo ni Xu Jingming, at ang magiging labanan na nga daw nila ngayon ay isa laban sa 102 ability user, sabay tanong kung paano pang mababaliktad ni Xu Jingming ang kasalukuyan niyang sitwasyon. Pero agad lang naman naglabas ng kidlat na sibat ang ating bida, habang tinatanong kung paano nasabi ni Xi Liao na nasa disadvantage na posisyon ang ating bida ngayon, at nang makita nga ni Xi Liao na naglabas ng kidlat na sibat si Xu Jingming, ay agad niyang inutusan ang mga melee-type ability user na magtungo sa unahan, habang ang mga range-type ability user naman ay agad inutusang umatake, at ang mga support-type ability user ay inutusang gamitin ang kanilang mga buff skill, upang mabuff ang kanilang mga status. At sa pagsugod nga nila patungo sa ating bida, ay sinabi ng mga ito na bihira lang dumating ang pagkakataon upang makagapi ng isang S-rank ability user, kaya naman umano ibubuhos nila ang buo nilang lakas upang pabagsakin ang ating bida. At matapos ngang magtayo ng isang malaking pader sa harapan ni Xi Liao ang isang ability user, ay tinanong niya si Xu Jingming kung hindi naman daw siguro iniisip ng ating bida na siya ang unahin nitong pabagsakin, dahil sa kasalukuyan nga daw ay kailangan munang harapin ni Xu Jingming ang lahat ng melee fighter nilang kasamahan. Pero natawa naman si Xu Jingming at sinabing madami nga sila, ngunit para sa kanya ay baliwala lamang umano ang bilang nila, at hindi pa siya pagpapawisan sa pakikipaglaban sa kanilang lahat. Agad nga din niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang maglunsad ng isang mabangis at malakas na sibat na gawa sa kidlat patungo kay Xi Liao. At agad nga ding nawasak ang pader sa harapan ni Xi Liao matapos na tumama at sumabog ang ginawang pag-atake ng ating bida, at dahil nga sa lakas ng pagsabog nito ay nagtalsikan sila Xi Liao gayon na din ang mga nakaposisyon sa kanyang tabi. At nang akala nga ng lahat na doon na nagtatapos ang pag-atake ng ating bida, ay napansin ng isang matabang lalaki na mukhang sasabog pa umano ang natitirang kidlat, dahil dito ay agad naisip ni Xi Liao na katapusan na nila, dahil maaari silang mamatay sa magaganap na pagsabog ng kidlat ng ating bida. At matapos ngang sumabog ang kidlat ni Xu Jingming, ay naglabas ito ng malakas at matinding puwersa na naramdaman ng lahat ng kanyang mga kalaban sa stage. Gayon na din ang mga nanunood sa paligsahan. Agad na ding napatanong ang mga ito sa kung ano na ang nangyayari, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala na dahil sa lakas ng pagsabog, ay nagkaroon ng mushroom cloud sa loob ng arena, at ang iba nga ay napapatanong kung hindi daw kaya namatay si Xi Liao at kanyang mga kasamahan. At habang naglalaho nga ang usok sa arena, ay sinabi ni Eva na nakadetect siya ng nakakamatay na energy impact sa arena, at dahil nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay, ay automatic na na-activate ang defense net, sa kasama ang palad nga lang daw ay tanggal na sila sa paligsahang ito, at kabilang na sila sa mga nag-api ni Xu Jingming. Agad namang na-realize ni Xi Liao na nagkamali siya ng desisyon sa pagkakataong ito, dahil kung hindi nga daw sana niya na-provoke si Xu Jingming, ay tiyak na makakapasok sana siya sa pangalawang bahagi ng paligsahan. Ngunit ngayon na wala pa siyang natatalo kahit na isang kalaban o kalahok sa round na ito, ay nasayang niya ang pagkakataong makapasok sa pangalawang bahagi. Gayunpaman ay muli naman niyang ginamit ang kanyang abilidad, at sinabing hindi sila kailangang alalahanin ng iba, at magpatuloy nga lang daw sila sa pag-atake kay Xu Jingming upang magapi ang ating bida. At matapos ngang sagudin muli ng iba pang mga kalahok ang ating bida, ay iniisip ni Xi Liao na hindi siya makakapayag na siya lamang ang nawalan ng pagkakataon na makapasok sa pangalawang bahagi, dahil sisiguraduhin niyang hindi din makakapasok ng pangalawang bahagi ng kompetisyon si Xu Jingming. At nang saktong tatama na nga ang pag-atake ng ibang kalahok sa ating bida, ay nakangiti namang ginamit ni Xu Jingming ang kanyang kidlat,
Habang si Xiao naman ay masyado na ang tuwa dahil natanggal man daw siya sa competition, ay natalo naman si Xu Jingming dahil sa kanyang instructions, at dahil sa isang S-rank nga daw ang kanilang natalo, ay para na din siyang nanalo sa paligsahan. Pero bigla nga din siyang nagulat nang gamitin ni Xu Jingming ang kanyang Thunder Prison upang ma-counter ang pag-atake ng iba pang mga kalahok sa ating bida, at habang nakalutang nga sila sa ere at nababalot ng kidlat, ay napabuntong hininga na lamang si Xu Jingming, tila sinasabing mga wala silang kwentang kalaban. Agad na nanlaki ang mga mata ni Xi Liao sa kanyang nasaksihan, at hindi nga siya makapaniwala na gamit ang kidlat ni Xu Jingming, ay nakaya niyang mablock ang pag-atake ng iba pang mga kalahok gamit ang iba't ibang elemental energy. Kasabay nito ay ang pagtatanong kung paano ito nagawa ni Xu Jingming, at kung ganito ba talaga kalakas ang isang S-rank na ability user. Agad nga din siyang napaluhod, habang iniisip na mahigit 100 ability user silang nagkaisa upang pabagsakin at talunin ang ating bida, pero sa bandang huli, ay tila mga langgam lamang sila sa paningin ni Xu Jingming. Maging ang mga manunood ay hindi makapaniwala sa nasaksihan nilang bangis ng kidlat ni Xu Jingming. At dahil nga daw sa bangis ng kidlat ni Xu Jingming ay nawalan ng epekto ang pag-atake ng mga kalahok gamit ang ibang elemento. At habang sinasabi ng iba na kalabisan na ito, ay sinabi din ng isa na ang naging labanan nila ay isa laban sa 102. Gayunpaman ay hindi man lang sila makapag-apply ng pressure sa ating bida, habang ang isa naman ay sinabing lightning spear din ang kanyang inaral na teknik, at agad napapatanong kung bakit napakalaki ng agwat ng kanilang lakas ni Xu Jingming. Agad namang napatayo sa kanyang upuan si Jiang Chusha nang dahil sa tuwa, habang si Song Qiaye naman ay sinabing mga tanga sila, kung iniisip nilang matatalo nila si Xu Jingming nang dahil sa dami ng kanilang bilang. Agad namang sinabi ng matabang din na ang proficiency umano ni Xu Jingming ay at least advanced level na. Habang si Din Long naman ay sinabing nakalikha ng sonic boom ang hinagis na sibat ni Xu Jingming, at ang ibig sabihin nga daw nito ay 2 beses na mas mabilis ang kidlat ni Xu Jingming kumpara sa bilis ng tunog. Kaya masasabi din niyang ang physique ni Xu Jingming ay extremely powerful, at nang mapansin nga ni Din Taba na wala umanong gaps ang lightning net ni Xu Jingming, ay nasabi niyang mukhang hindi nagpapabeya si Xu Jingming sa kanyang training. Sinabi naman ng isang Din na sayang umano dahil wala si Din Yang dito ngayon, dahil kung nandito lamang umano siya ay maaari nilang tanungin si Din Yang upang malaman ang key information sa taglay na lakas ni Xu Jingming. Samantala nang ma-realize naman ng ibang kalahok na hindi nila kayang wasakin ang depensa ni Xu Jingming, ay agad napatanong ang isa kung ano na ang dapat nilang gawin, pero sinabi naman ng iba na hindi umano nila alam, habang ang isa naman ay sinabing mas mainam kung tumakbo at tumakas na lamang sila. Pero nang mapansin nga ng ating bida na natatakot na silang lumapit sa kanya, ay sinabi ni Xu Jingming na kung ganon ay siya na ang lalapit sa kanila, at matapos nga siyang maglaho sa kanyang kinatatayuan, ay bigla niyang napabagsak ang ilan sa mga kalahok. Agad na nalaglag ang panga ng ibang kalahok dahil sa bilis ng ating bida, at agad na ding sinabi ng iba na kailangan nilang bumuo ng formation upang labanan si Xu Jingming, dahil pag hiwa-hiwalay sila ay mas madali silang papabagsakin ni Xu Jingming. Dahil dito ay agad na silang bumuo ng formation para sa depensa at pag-atake, at nang makita ito ng ating bida ay sinabi ni Xu Jingming na ngayong ay mas nagiging interesante na ang laban, at matapos nga niyang balutin muli ng kidlat ang kanyang sibat, ay mabilis niyang inatake at isa-isang pinabagsak ang ibang kalahok. Habang sinasabi na ang anggulo nila ay mali, sinabi din ni Xu Jingming na masyado silang mababagal, at masyadong mahina ang kanilang pag-atake. Matapos ng mabilis na ginawang pag-atake ni Xu Jingming, ay bumagsak ang kanyang mga kalaban kasabay ng pagtarak niya sa kanyang sibat sa arena, at sinabing puro sila mahihinang nilalang.